Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Very blessed morning po sa ating lahat. Alam ko po, tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Tayo po ay nasa mabuting disposisyon. Lagi, hindi lang po minsan, sapagkat kahit na minsan nakaala natin hindi tayo mabuti. Ang totoo, since Kristiyano na tayo, lagi po tayo nasa mabuting estado. Wala po sa atin yung tinatawag na vulnerability. Yung parang feeling mo lagi kang vulnerable. Parang feeling mo laging may pangit na mangyayari sa'yo. Yan po ay pandaraya ng dyablo. At do not give in even 1 sec to that scheme of the devil. Dahil sa totoo lang po, pag nangyari po yan, ikaw po ay matatalo. Ikaw ay lalabas na talunan. And the Lord don't want us to, magulo po kasi mga aspects na and the Lord don't want us to feel that way. We are victorious because of Jesus, and He alone is our life. He alone is the source of our well-being. He alone is the source bakit tayo may rason para mabuhay bawat araw. May rason para tignan natin na maganda ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Regardless of what situation you're into, I want to encourage you. Jesus is with you and He loves you. Okay? At kung hindi mo pa kilala si Jesus, panahon na para kilalanin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Maring tumugon ka, kilala ko naman si Jesus. May rehilyon ako. Bata pa lang ako, nagsisimba na kami. Hanggang ngayon, tumatanggap ako ng mga requirements ng church. Alam mo na yon, hindi na ako magbabanggit kung anong rehilyon yan. Meron akong rehilyon, nagpro-procession ako, meron kami mga ritual. Well, hindi po nangangahulugan niya na kilala mo na ang Panginoon. You need to know Him personally and you need to grow with Him more. Okay? Paano mo siya makikilala? Through the Bible. Ano bang sabi ng Bible doon? Paano mo dapat ipakilala si Jesus sa mga tao? Well, simple lang po. Pinapakilala po namin si Jesus sa mga tao through His finished work on the cross. Kailangan po ng tao na maligtas. Kailangan po ng tao na makakilala sa Kanya. Hindi po dapat sa tao ang manatili po sa estado ng pagiging makasalanan. Gawa ng kanyang kalikasang likas na ito po ay namana kay Eva at Adan. Lahat po ng tao pinanganak sa kasalanan. Lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. At ang tanging solusyon sa kasalanan ay ang Panginoong Hesus. Hindi pwedeng maging solusyon ng rehilyon mo, hindi pwedeng maging solusyon ng mabubuting gawa mo, at lalong hindi pwedeng maging solusyon ang mga ritual na nakasanayan mo. Sapagkat ang tanging tagapagligtas natin ay walang iba kundi si Jesus. Jesus alone saves. And if you don't know Jesus and what He has accomplished for you, you will never be saved. Tahasan ko pong sasabihin niya na kay Jesus lamang ang kaligtasan. At kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan na yan, kilalanin mo siya. Kilalanin mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay hindi mahirap unawain kung talagang gusto mong unawain. Okay? Take time to understand what He has done and He has accomplished. Paniwalaan mo na namatay siya sa krus sa iyo sapagkat hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. John 3:16 states, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him will never perish but will have eternal life." Only Jesus can bring salvation and abundant life. John 10:10, abundant life po tayo. Ano po bang abundant life? It means, nandito po tayo sa mundo, pero tayo po ay nabubuhay na po ng may kasaganaan. Nabubuhay na po tayo rito ng may kapayapaan. Kapayapaan ng Panginoon na hindi pwedeng ibigay ng kahit sino sa iyo. Only Jesus can satisfy you. There is something in your heart that really needs to be satisfied. And the only one who can feel that is the Lord Jesus Christ Himself. Hindi ang sarili mo. Hindi ang kahit na sino. Hindi ang pera mo, hindi ang material na bagay. Nagkakamali ka kung inaakala mo ang material na bagay pwede kang bigyan ng kaligayahan. No. Only Jesus can satisfy you.
if you have some cravings in you, if you have some cravings in yourself, in your life, only Jesus can fill that. Ang mga tao, walang katapusang naghahanap ng mga bagay, walang katapusang naghahanap ng kayamanan. Pero ang totoo po nito, hindi po sila nagiging masaya, hindi sila nagiging satisfied sa kanilang buhay. Okay? Sapagkat ang kailangan lang ng tao ay makilala si Jesucristo. At pag si Jesucristo ay nakilala mo, magkakaroon ka ng buhay ng walang hanggan, magkakaroon ka pa ng kasaganaan sa buhay, lahat ng pagpapala na hinahanap ng hindi mananampalataya, mapapasayo. Ipagkakaloob niya sa'yo. Iniibig ka niya, sinisinta ka niya. Pumarito siya sa lupa para mamatay sa krus ng kamay, para ialay ang kanyang buhay para sa iyo. Inaanyayahan kita ngayon. Kung hindi mo pa sinasampalatayanan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, this is your right time. This is your right time. Hindi aksidenteng na-scroll mo ito, hindi aksidenteng napunta ka sa channel na ito. So kung nasa Facebook ka man, hindi aksidenteng ito ay dumapo sa iyong wall. Ito ay divine intervention para ikaw ay makakilala kay Jesucristo, ang tanging makapagbibigay sa iyo ng solusyon sa lahat ng problema mo. Mga tao lumalapit sa Diyos para magkaroon ng solusyon sa mga problema. Pero ang totoo, ang pinaka-problemang dapat solusyonan ay ang kasalanan. At ang gamot sa kasalanan ay walang iba kundi si Jesucristo lamang. Gusto mo bang magdasal? Gusto mo bang manalangin? Gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo? Halika, manalangin tayo. Sumabay ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, alam ko po na ako'y makasalanan at walang mabuting na nananahan sa akin. Sapagkat kung ano yung nananahan sa akin ay bunga ng aking kalikasan na naman ako kay Adan at Eva. Panginoong Jesus, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Iligtas mo ko, Panginoon. Naniniwala ako, Lord Jesus, na matay ka sa krus ng Kalbaryo para po sa akin. Naniniwala ako, Lord Jesus, na ang ginawa mo lamang sa krus ang tanging makapagbibigay sa akin ng kaligtasan. At ang pagkabubo ng iyong dugo lamang ang tanging solusyon para ako'y makapunta ng Panginoong Jesus, be the driver of my life from now on. You are now my Lord and Savior. Lord Jesus, from now on, Lord, drive my life. Be the pilot of my life. Be the driver of my life. Be my everything, my Lord Jesus. Dalhin mo ko doon sa nais mong pagdalahan sa akin. Alisin mo ko sa comfort zone ko. Hayaan mong ipahayag kita. Hayaan mong i-share kita. Hayaan mong buong kaligayahan kong dalhin sa iyo yung mga nais mong madala sa iyo. Gamitin mo ko, Lord Jesus, from now on. Amen. If you pray that simple prayer, I believe you got born again. You got saved. Ngayon, nagdwell na sa iyo si Jesus, pumasok na siya sa iyo, tinatakan ka ng Holy Spirit, ginawa ka na niyang anak. John 1:12, sabi, sino mang tumanggap sa Kanya, sila'y pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. O sa ibang salin, sila'y pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ngayong anak ka na ng Diyos, hindi ka na anak ng demonyo. That's your previous state. Pinanganak ka sa kasalanan. But when you receive Christ Jesus as Lord and Savior, you are now the Son of God. You are now the child of God. The Son of the Most High God. Ano pang hihilingin mo ngayon? Well, isa lang. Na lumago ka spiritually, read the Bible daily. That's why reading the Scripture is very necessary. It's not that parang babasahin mo ngayon, pagkatapos maya-maya hindi mo na-a-apply, no? Ngayong Kristiyano ka na, naniniwala ko, may bago ng perspective ang sarili mo sa Biblia. Iba na ang pamamaraan ng pagbasa mo ngayon. Sapagkat whenever binabasa mo ngayon ang Biblia, ginaguide ka ng banal na Espiritu. He will guide you into all truth. Yan ang sabi ng Bible. At ngayon, kung tinanggap mo na si Jesus as Lord and Savior, binabati kita. Sapagkat ito ang pinakamahalagang desisyon na ginawa mo sa buhay mo. Ang papasukin si Jesus sa iyong buhay, sa iyong puso at hayaan siyang mag-ari bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Congratulations sa iyo. And again, marami pong salamat sa inyong panonood dito sa mga vlogs natin. Okay? Naniniwala ako hindi man ngayon, darami ang manonood dito sapagkat dapat nilang makita at mapanood ang mensahe ng mga video nito. Very urgent, very important. God bless everyone.